Biniyak na natin yung makina kasi nagkaroon ng problema yung sigunyal. Kaya papalitan natin ng bagong second hand. Ewan ko lang kung tatagal. So ayun, ito yung nabili natin na sigunyal. So isasalpak na natin dito para mabuo na natin yung makina. Alright. Kaya nilagyan ko na agad ng konting langis para mapaikot natin ng maayos. Pag start kasi natin yan mamaya, yung langis niya nasa baba pa, hindi pa umaagos ng maayos. Syempre, bago natin isara, lagyan muna natin ng liquid gasket para hindi tumagas yung langis. Sa paghigpit ng mga tornilyo, kailangan may tiyaga ka at konting tiis. Ganun talaga, sobrang dami ba naman at nakakabangot talaga tong mga tornilyo. Parang yung utak ko sa desisyon pa iba-iba, lalo na kapag nawalan ng tornilyo. Kulang na lang kumuha ng barel at itutok sa ulo ko at pindutin ng gatilyo. Pero bad yun, wag na lang, pukpukin na lang ng martilyo. Kaya ikabit na natin itong oil pump at yung cover nito para maisalpak na natin itong stator at pulser at magneto. Alright, so ito na yung nabili natin na block. Tsaka yung piston, nakakabit na yung piston. Tapos itong head, hindi pa natin nalilinisan. Tsaka na natin lilinisan to kapag umandar na yung motor. Alright? Kaya sinalpak ko na agad yung block para mapaandar na natin. Sa pagsalpak ng block, dapat syempre nakalabas din yung timing chain. Dahil pagkasalpak natin ng head, doon na natin ita-timing sa magneto at timing gear. So ito yung nakakabit dati. Pinalawang na. Kaya ito ipapalit natin, yung medyo malinis para maayos sa makina. So kung dati, yung dalawang tornilyo dito is hindi na nila nalagyan. Ito ngayon, dahil binalik natin is yung stock na para dito talaga sa MSI. Ito yung kakabit natin. Alright. So, sakto yan dyan. Yan. Tapos dito yung apat. Tapos may cover pa yan. Ito yung cover. So hindi pa natin nalilinisan kasi nga kabibili lang natin. So kailangan mabuo muna natin to bago natin linisan. Syempre lalagyan muna natin ng konting langis at bago natin higpitan yung mga tornilyo at takpan. Tsaka natin lalagyan ng tensioner. Dapat pag inikot mo ng flat screw ay gagalaw. Higpitan na natin yung mga tornilyo, tapos na timing na rin natin pati dun sa magneto. So ikakabit na natin tong cover ng head. So madumi pa siya pero tsaka na natin lilinisan para mabuo agad natin tong makina. Ito yung stock ng throttle body ng pang MSI mismo. Ayan. Yung nakakabit kasi dati is ito. So makikita nyo is magkaiba. Wala yun ito. Yung TPS wala siya. So pati yung laki ng butas mas malaki ito kasi nga kargado. Ito yung ikakabit natin, yung stock lang mismo. Tama na ang tsatsat, ikabit na natin para mapaandar na. Kasi may mga nanonood sa atin na nag-aantay at naiirita. Alam ko kasi sa boses ko ay napapangitan kayo. Sinasadya ko talaga yon para malaman ko kahit pangit yung boses ko ay solid supporter kayo. Mismo, ayun ang punto. Din na rin tayo ng isa pang fuel injector kasi nung nakaraan is hirap nga bumuga. Sira na yung dati. Ito yung dati. Yan. Tsaka I think ito is pang 125 na fuel injector. Ito yung para sa MSI talaga. So ito yung dating nakakabit dito na starter. So replacement lang siya. So hindi ko alam kung ilang cc. Kaya bumili ako ng stock mismo ng MSI. So second hand lang to pero bago. Ayan. So ikakabit natin para halos lahat stock na yung makina niya. Kaya sinalpak ko na agad yung panimula. Tinagalog ko lang para malaman mo na ang tagumpay ay hindi nag-uumpisa sa gitna kundi sa umpisa. Parang sa motor lang din yan, kung hindi mo pa aandarin hindi ka uusad. Lahat ng bagay ay pinaghihirapan bago mo makuha ang pag-unlad. Kaya kung may nasimulan ka na, huwag kang mahiya. Dahil ang pag-abot ng pangarap, ang hiya ay sinasantabi at binibigyan ng kapal ng muka.
Ito yung ilalagay natin na langis, speed metal 10W40. Yan, 800 ml lang yung ilalagay natin dyan. Kaya sinalinan ko na agad ng langis para makita mo na ang ilalagay ko ay totoo. Baka kasi sabihin mo nagpo-promote lang ako ng produkto tapos di ko naman isasalin to. Syempre lalagyan na rin natin ng center stand para tumayo na siyang mag-isa. Sa paglagay ng chassis wala rin akong katulong kasi ako lang mag-isa. Kaya sa pagsalpak ko meron akong hindi inaasahan na pangyayari. Paglapag ko, i-adjust ko lang ng konti, bigla na lang nahati. Kaya dali-dali kong kinuha yung makina para maitayo agad. Importante kasi yung makina, wala na akong pakialam sa mga kaha kahit magbasag-basag. Pero sinalpak ko pa rin mag-isa kasi wala akong kadala-dala. Dahil alam ko sa sarili ko na kapag sumubok ka ay magkaka-error ka. Kaya subok lang ng subok kahit madapa, wag kang madadala. Ito yung nakakabit na ECU dito sa motor na to. Kaya bumili ako ng stock para sakto doon sa mga ikakabit natin. Kaya pagkasalpak ko ng mga wiring, ano pang iniintay? Start na agad yan. Ayaw mag-start. Patay. Ayaw na naman gumana ng fuel pump kaya gumawa muna ako ng improvise na lagayan ng gasolina. Kaya pagkasalpak ko, ano pang iniintay? Start na ulit yan. Apog-aangas! Umaandar na. Ang problema naman ngayon ay fuel pump kaya salamat sa panonood. Ingat!